Noong July 20, 2026, muling naging saksi ang malawak, tahimik at napakagandang karagatan ng Ayungin Shoal sa isa sa pinakamatindi at pinakamainit at pinakadelikadong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China. Ang Ayungin Shoal na matatagpuan sa loob ng 200 nautical miles na exclusive economic zone ng ating bansa ay matagal nang nagsisilbing simbolo ng ating paglaban, prinsipyo at pagtatanggol sa ating pambansang teritoryo at soberanya. Sa gitna ng mababaw at coral field na bahagi ng shoal na ito, nakasadsad ang BRP Sierra Madre, isang lumang barko ng Philippine Navy na nagsisilbing kuta, moog at tahanan ng ating mga matatapang na sundalo at kawal ng bayan. Sa mismong umagang yon ng July 20, 2026, dakong 9:15 AM, isang panibagong kabanata ng marahas na panggigipit ang lantarang isinagawa ng panig ng China habang ang ating mga sundalo ay formal, legal at maayos na gumaganap ng kanilang tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng karagatan. Ang insidenteng ito ay hindi lamang basta simpleng sagupaan sa dagat, kundi isang patunay na patuloy na hamon at panganib na hinaharap ng ating mga tropa sa bawat sandali ng kanilang pagbabantay sa West Philippine Sea. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ako si John at ito ang John DTV. Alam kong handa na kayong lahat, kaya tara, simulan na natin. Bago pa man mangyari ang panibagong insidenteng ito noong July 20, 2026, matagal nang nagbabadya at nakalutang ang matinding tensyon at paulit-ulit na harassment ng China Coast Guard at ng kanilang tinatawag na maritime militia sa paligid ng ating military outpost sa BRP Sierra Madre. Sa mga nakalipas na buwan na taon, pamilyar na ang ating mga sundalo, mangingisda at buong sambayanan sa mga ginagawang taktika ng China tulad ng paggamit ng malalakas na water cannon, pag-ilaw ng mga nakabubulag na military-grade laser lights at mapanganib na panggigipit o dangerous maneuvers sa gitna ng open seas. Subalit sa pagkakataong ito, mas lalong naging tahasan, agresibo at lantaran ang galaw ng panig ng China. Isang pampatrolyang barko ng China Coast Guard na may formal na body number na CCGV 21560 ang mabilis at iligal na lumapit sa napakalapit na distansya sa mismong paligid ng BRP Sierra Madre. Mula sa malaking barkong ito, mabilis silang nagbaba at nagpalabas ng isang rigid hull inflatable boat o RHIB na may sakay na 8 tauhan ng China Coast Guard. Ang layunin ng RHIB na ito ay umikot, kumuha ng litrato at video at magtangkang lumapit ng husto at pumasok sa restricted area sa paligid ng ating nakasadsad na barko. Nang makita at madetect ng ating mga namumunong opisyal ang iligal, mapanganib at questionableng paglapit ng Chinese RHIB sa BRP Sierra Madre, hindi nagdalawang isip ang mga tauhan ng Philippine Navy na kumilos agad. Naglabas at nagdeploy ang ating military outpost ng 2 pampatrolyang rubber boats o RHIBs ng Philippine Navy upang maayos, profesional at mahinahong abisuhan, harangan at itaboy ang sasakyang pandagat ng China palayo sa ating outpost. Gamit ang ating mga komunikasyon at pagsalita, paulit-ulit na nagbigay ng malinaw na utos at paalala ang ating mga kawal sa Chinese crew na lumayo, huminto at lisanin ang area sapagkat ito ay malinaw na sakop ng teritoryo at exclusive economic zone ng Republika ng Pilipinas. Subalit sa halip na umatras, sumunod sa patakaran ng karagatan o magpakita ng respeto sa international maritime laws, pabalang at tahasang tumanggi ang mga Chinese na lumayo sa halip na magpaikot-ikot lamang
mas lalo pa nilang pinalala at pinalaki ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapabilis ng kanilang sasakyan at pakikipagsiksikan sa ating maliliit na rubber boats. Dito na pumasok ang mismong tagpo na marahas, lantaran at pisikal na pananakit ng China Coast Guard laban sa mga sundalong Pilipino. Habang ginagawa ng ating mga kawal ang kanilang pambansang tungkulin nang walang anumang ginagamit na dahas o armas, mabilis na nag-react at nagpakita ng matinding bagsik at galit ang mga tauhan ng China. Sa gitna ng banggaan, matitinding alon at kaguluhan sa pagitan ng mga rubber boat, isang tauhan ng China Coast Guard ang naglabas at gumamit ng isang wooden baton o matigas na kahoy na pamalo. Walang awa at buong tindi nitong ipinukpok at ipinalo ang pampalo sa ulo ng isa sa ating mga sundalong Pilipino na nakatira at nakatadhana sa BRP Sierra Madre. Dahil sa matinding lakas ng impact at hampas ng wooden baton, nagtamo ng seryoso at malalim na sugat sa ulo ang ating kawal na nagdulot ng pagdurugo at mabilis na panggagamot para sa kanyang seguridad at kalusugan. Hindi lang pananakit sa tao at sa katawan ng ating sundalo ang ginawa ng panig ng China sa maikling ngunit napakadelikadong bakbakang yon sa Ayungin Shoal dahil sa marahas, agresibo at reckless na galaw ng Chinese habang binabangga nitong sasakyang dagat ng Pilipinas na pinsala, nasira at nabutas din ang isa sa mga rubber boats ng Philippine Navy na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na patrolya at seguridad. Sa kabila ng napakatinding ginawa ito ng China, ang pananakit gamit ang wooden baton at ang paninira ng kagamitan ng Philippine Navy, napanatili pa rin ng ating mga sundalo ang napakataas na antas ng disiplina, kahinahunan at tinatawag na maximum tolerance. Walang alinman sa ating mga kawalan nagpaputok ng baril o gumamit ng nakamamatay na puwersa. Dahil alam nila na ang bawat galaw sa gitna ng dagat ay maaaring maging sanhi ng mas malaki at mas seryosong digmaan sa rehiyon. Mabilis na binigyan ng paunang lunas at first aid ng mga medical personnel ng Western Command o Westcom ang sugatang sundalo upang matiyak na agad na mailigtas at mamonitor ang kanyang kalagayan. Ang mabilis na pagkalat ng balita at ang paglabas ng isang 25 seconds video clip na nagpapakita ng aktwal na pambubugbog at pagpalo ng China Coast Guard sa ating sundalo ay agad na nagdulot ng matinding galit, puot at paglabas ng damdamin ng milyong-milyong mga Pilipino at maging ng buong international community. Agad na nagpalabas ng formal at opisyal na pahayag ang National Task Force for the West Philippine Sea at ang Department of National Defense o DND upang ipaalam sa buong mundo ang katotohanan. Mariing kinondena ng ating pamahalaan at ng mga opisyal ng militar ang marahas, iligal, brutal at hindi katanggap-tanggap na aksyon ng China laban sa mga sundalong Pilipino na ginagawa lamang ang kanilang pambansang tungkulin sa loob mismo ng ating sariling exclusive economic zone at continental shelf. Ayon sa naging opisyal na pahayag at paliwanag ng Department of National Defense, ang panibagong insidenteng ito noong July 20, 2026 ay nagpapakita ng isang malinaw at nakakaalarmang pattern ng kawalan ng respeto, paulit-ulit na pang-aabuso at kawalan ng kredibilidad ng panig ng China sa kanilang mga ipinapangakong kapayapaan sa Timog Silangang Asya. Malinaw sa batas ng karagatan sa United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS at sa makasaysayang 2016 arbitral ruling na ang Ayungin Shoal ay buong-buong bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dahil dito, ang anumang pananakit, panggigipit, pag-atake o paninira ng kagamitan sa ating mga sundalo sa lugar na ito ay isang napakaseryoso at lantarang paglabag sa international law at sa mga umiiral na pandaigdigang kasunduan. Ipinakita lamang ng pangyayaring ito kung gaano kalaki ang sakripisyo, dusa at panganib na nilalabanan ng ating mga kawal sa gitna ng dagat para lamang maipagtanggol ang soberanya, karangalan at teritoryo ng ating bayan. Sa kabila ng mga ganitong banta, dahas at paulit-ulit na panggigipit mula sa isang mas malaking bansa na nanatiling matatag, buo ang loob at hindi matitinag ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Navy at ang buong pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Malinaw ang mensahe ng ating pambansang pamunuan. Hindi tayo uurong,
Hindi tayo tatalikod at hindi tayo magpapabuli sa pagtatanggol sa ating mga karagatan at teritoryo. Ang dugong dumanak mula sa sugat ng ulo ng ating matatapang na sundalo sa Ayungin Shoal ay magsisilbing walang hanggang paalala sa buong mundo at sa mga susunod na henerasyon na ang West Philippine Sea ay atin at mananatiling sa Pilipino lamang. Ipinapakita ng ating mga kawal ang totoong giting, katapatan at tapang ng lahing Pilipino. Haharapin ng banta at anumang pagsubok ng may dangal, prinsipyo at pagmamahal sa inang bayan. Ang kwento sa likod ng panibagong insidenteng ito sa Ayungin Shoal ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pananakit, dahas at pambubuli sa karagatan. Ito ay isang dakilang kwento na walang katulad na sakripisyo, matinding disiplina at katatagan ng ating mga frontliners na sundalo sa gitna ng West Philippine Sea, na sa gitna ng matinding provokasyon at panganib sa kanilang buhay, pinili pa rin nilang maging profesional, protektahan ng kapayapaan at buong tapang na itaguyod ang ating watawat at soberanya. Hanggat may mga sundalong Pilipinong handang magbantay, magtiis at magsakripisyo sa ibabaw ng BRP Sierra Madre, mananatiling buhay ang ating laban, ang ating prinsipyo at ang ating pag-asa para sa ating karagatan. Maraming salamat sa inyong pagtutok, panonood at patuloy na pagsuporta sa mahalagang kwentong ito ng ating pambansang kasaysayan. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mensahe ng suporta at panalangin para sa ating mga sundalo sa comment section. Mag-subscribe na din sa ating channel para sa iba pang pinakabagong ulat, pagsusuri at balita para sa ating bayan. Muli, ako si John at ito ang John DTV. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.